Isang hakbang na lang mula sa altar, ang pangarap ko ay naging bangungot. Narinig ko ang boses ng lalaking pakakasalan ko at ng sarili kong kapatid sa loob ng isang laruan. Isang masamang balak na uubos sa aking pagkatao at yaman. Sa halip na lumuha, pinili kong tumindig para sa anak na nasa sinapupunan ko. Ang kasal na ito ay hindi pag-iisang dibdib, kundi simula ng inyong paghuhukom. Handa na ba kayong mabulgar ang inyong mga baho? Huwag kang masyadong mainip, Mateo. Konting tiis na lang at mapapasakamay na rin natin ang lahat ng pinaghirapan ni Isabela. Hahayaan lang nating maisuot niya ang singsing. Pagkatapos ay itatapon na natin siya na parang basahan. Ang boses na yon, ang boses ni Elena na punong-puno ng pait at pagnanasa, ay umalingaw-ngaw mula sa loob ng malambot na oso. Sinundan iyon ng pamilyar na tawa ni Mateo, ang lalaking nangako sa akin ng habang buhay sa harap ng dambana, ilang minuto mula ngayon. Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko, Elena. Ginagawa ko lang ito dahil sa pera niya at sa kumpanyang itinatayo niya. Kahit ang batang dinadala niya, gagamitin ko lang na panalis sa kanya hanggang sa makuha ko ang pirma niya sa lahat ng ari-arian. Nakatayo ako sa gitna ng bridal suite, suot ang pinakamahal na telang puntas na pinangarap ko simula pagkabata. Ang mga daliri ko, na kanina lang ay masayang hinahaplos ang malaki-laking tiyan, ay nanigas sa ibabaw ng teddy bear na regalo ni Mateo. Sabi niya, ang osong ito ay may kakayahang i-record ang pintig ng puso ng aming anak para pakinggan ko tuwing ako ay nalulungkot. Pero ang narinig ko ay hindi ang tibok ng buhay, kundi ang kalansing ng kadena ng panlilinlang. Sa labas ng pinto, naririnig ko ang masayang tawanan ng mga bisita at ang marahang himig ng violin na naghahanda para sa aking paglalakad. Ang lahat ay nakaplano na, ang bulaklak, ang magarbo at mamahaling reception, ang mga ngiti ng aking mga magulang na sa wakas ay maipagmamalaki na ang kanilang bunsong anak. Pero sa loob ng silid na ito, ang hangin ay biglang naging kasing lamig ng semento. Naramdaman ko ang unti-unting paglamig ng aking mga paa. Ang puting gown na simbolo sana ng kadalisayan ay tila naging isang mabigat na baluti na sumasakal sa aking paghinga. Ang aking lalamunan ay nanunuyo, parang may nakabarang mga bubog na pumipigil sa anumang tunog na nais kumawala sa aking bibig. Ang osong hawak ko ay dahan-dahang nadulas mula sa aking nanginginig na mga kamay at bumagsak sa alpombra nang walang ingay. Ngunit sa aking pandinig, ang pagbagsak na yon ay mas malakas pa sa anumang pagsabog. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakaharap sa akin, ang babaeng may maamong muka at punong-puno ng pag-asa, ay tila isang estranghero na biglang naglaho. Sa bawat segundo, ang bawat alaala ng sakripisyo ni Elena para sa akin ay nagiging mga laso na gumagapang sa aking balat. Ang bawat halik at pangako ni Mateo ay naging mga latay na humahagupit sa aking pagkatao. Paano nagawa ng sarili kong dugo? Ang ate na minsang nagsilbing pangalawang ina sa akin. Naitulak ako sa kapahamakan habang siya mismo ang maingat na nag-aayos ng aking belo. Paano naging puno ng panlilinlang ang pagmamahal na buong buhay kong pinagkatiwalaan? Paano nagawang wasakin ng sarili kong kapatid ang mundong sabay naming binuo mula pagkabata? Hinawakan ko ang aking tiyan ng mas mahigpit hanggang sa maramdaman ko ang bahagyang paggalaw ng munting buhay sa loob. Sa sandaling iyon, ang sakit na tila uubos sa akin ay napalitan ng isang mapait at malamig na determinasyon. Ang bawat luha na nagbabadyang pumatak ay aking pinigil. Hinayaan kong matuyo ang mga ito sa aking mga mata hanggang sa maging kasing talas ng kristal ang aking tingin. Bumukas ang pinto at pumasok si Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng mapagkunwaring pagmamahal habang inaayos ang kanyang kurbata. Isabela, love, ready ka na ba? Hinahanap na tayo ng mga guests. You look so beautiful today.
especially with our little angel inside you. Ngumiti ako sa kanya. Isang nangiting hindi umabot sa aking mga mata. Isang ngiting kasing lamig ng isang libingan. Oo, Mateo. Mateo, handa na ako. Handa na akong ibigay sa inyo ang kasal na hinding-hindi ninyo malilimutan. Sino ang tunay na biktima sa araw na ito? Sino ang tupa at sino ang lobo? Sa gitna ng katahimikan ng silid, isang tanong ang nananatiling nakalutang sa hangin. Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang pusong pinagtaksilan bago ito maging kasing tigas ng bakal upang protektahan ang kanyang anak? Ang sakit, Isabela. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang masakit para matulungan kita. Ang boses ni Elena ay puno ng pag-aalala, ngunit para sa akin, bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa aking pandinig. Nasa loob ako ng isang malamig at maputing silid ng ospital. Ang amoy ng antiseptic ay humahalo sa amoy ng mga bulaklak na dinala ni Mateo. Mga bulaklak na dapat sana ay hawak ko habang naglalakad sa dambana, hindi habang nakahiga ako rito at nakikipagbuno para sa kaligtasan ng aking anak. Ang bawat tibok ng makina sa aking tabi ay nagsisilbing paalala ng bawat segundong lumilipas sa gitna ng aking pananahimik. Hindi ako sumagot. Pinanatili kong nakapikit ang aking mga mata. Hinahayaan silang isipin na ang aking diwa ay wala pa sa mundong ito. Nararamdaman ko ang malamig na daliri ni Elena na humahaplos sa aking noo. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan, pero ngayon ay nagpapanginig sa aking kalamnan sa sobrang pandidiri. Gusto kong isigaw ang lahat ng narinig ko sa loob ng osong yon. Gusto kong itanong kung magkano ba ang katumbas ng aking pagkatao at bakit kailangang pati ang anak ko ay idamay nila sa kanilang kasabihang plano. Doc, kailan ba siya magigising? Kailangan na niyang makapagpahinga sa bahay. Narinig kong tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang musikang sintonado. Nararamdaman ko ang kanyang presensya sa kabilang dako ng kama. Ang lalaking ilang oras lang ang nakalilipas ay tinawag kong buhay. Buhay at kinabukasan. Dahan-dahan, idinilat ko ang aking mga mata. Pinilit kong gawing blangko ang aking tingin na tila ba ang huling alaala ko ay ang masayang pag-aayos ng aking belo. Mateo? Ate. Ang aking boses ay gumaralgal, isang mahinang kalos na sadyang ginawa ko upang magmukhang mahina at nalilito. Agad na lumapit ang dalawa. Ang mga mukha nila ay nag-unahan sa pagpapakita ng peking relief. Salamat sa Diyos, Isabela. Pinakaba mo kami ng husto. Nahimataya ka bago ka pa makalabas ng silid mo, sabi ni Elena habang pinipisil ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng anumang senyales na may alam ako, ngunit nanatili akong matatag sa aking pagpapanggap. Anong nangyari? Ang kasal? Bakit ako nandito? Tanong ko. Bawat salita ay parang isang mabigat na bato sa aking dibdib. Pinagmamasdan ko ang kanilang mga reaksyon. Nakita ko ang mabilis na sulyap ni Mateo kay Elena. Isang sulyap ng pagkakaintindihan, isang sulyap na tanging ang mga magkasabot lamang ang nakakaalam. Na-stress ka lang siguro, love. Sabi ng doktor, muntik na tayong mawalan ng baby dahil sa sobrang pagod mo sa trabaho at sa preparations. Sagot ni Mateo sabay halik sa aking noo. Halos masuka ako sa dikit ng kanyang labi sa aking balat. Ang bawat salita niya tungkol sa aming anak ay tila isang insulto sa bawat sakripisyong ginagawa ko para protektahan ang munting buhay na ito. Hindi ko na matandaan. Ang huling alam ko lang ay hawak ko ang regalong oso. Sabi ko, dahan-dahang pinagmamasdan ang kanilang mga mukha. Nakita ko ang panandaliang paninigas ng balikat ni Elena. Ang kanyang mga mata ay lumaki ng bahagya bago muling bumalik sa pagiging mapagmalasakit. Ah, iyong oso? Nahulog mo yon nang himatayin ka, Isabela. Huwag mo nang isipin yon.
Ang mahalaga ay ligtas kayo ng bata. Mabilis na singit ni Elena. Alam ko, sa sandaling iyon, na kailangan kong maging mas mabilis kaysa sa kanila. Kailangan kong itago ang aking talim sa ilalim ng aking mga ngiti. Ilang minuto ang lumipas nang lumabas si Mateo para kausapin ang doktor. Naiwan kaming dalawa ni Elena sa loob ng silid. Ang katahimikan ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa amin. Tiningnan ko ang aking kapatid, ang babaeng itinuring kong pangalawang ina. Gusto kong hanapin sa kanyang mga mata ang kahit katiting na pagsisisi, pero ang nakita ko lang ay ang pagkagutom sa kayamanan at kapangyarihan. Ate, salamat sa pag-aalaga sa akin. Sabi ko, dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Natatakot ka ba, Elena? Natatakot ka ba na baka sa isang iglap ay mabura ang lahat ng pangarap mong nakatayo sa ibabaw ng aking pagkawasak? Walang anuman, Isabela. Alam mo namang gagawin ko ang lahat para sa iyo. Ikaw na lang ang pamilya ko. Sagot niya sa isang boses na tila isang dulas ng ahas sa damuhan. Habang nakahiga ako roon, nangako ako sa aking sarili at sa aking anak. Hindi ako iiyak. Hindi ako susuko. Gagamitin ko ang bawat segundo ng aking pagkakasakit para bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa akin bago pa man nila ito mahawakan. Ang ospital na ito ay hindi magiging lugar ng aking kamatayan, kundi ang lugar kung saan isisilang ang isang Isabela na hinding-hindi na nila muling maloloko. Nang dahan-dahang bumukas ang pinto, hindi si Mateo ang pumasok. Isang matangkad na lalaking nakasuot ng itim na Amerikana ang nakatayo sa labas. Ang kanyang mga mata ay mataman at seryosong nakatingin sa akin mula sa hallway. Ang kanyang titig ay tila may gustong sabihin, isang babala, o marahil ay isang alok ng tulong na hindi ko pa nauunawaan. Isang pirasong manok lang ang meron tayo noon, Isabela. Pinili kong magutom para lang may laman ang tiyan mo bago ka pumasok sa eskwela. Naaalala mo pa ba? Ang boses ni Elena ay malambing. Ngunit ang bawat salita niya ay tila isang tanikalang dahan-dahang pumupulupot sa aking leeg. Nakaupo kami sa hapagkainan ng aming bahay. Ang bahay na ako ang nagbayad. Ang bahay na bawat kagamitan ay mula sa aking pinagpaguran. Ngunit sa tuwing magsasalita si Ate Elena, tila ba nananatili akong munting batang walang kakayahan na ang tanging utang ay ang aking buhay sa kanyang mga kamay. Inilapag niya ang isang mangkok ng mainit na tinola sa harap ko. Ang usok nito ay humahalimuyak, ngunit para sa akin, ang amoy nito ay kasing pait ng ngado. Kain na, Isabela. Kailangan mong magpalakas. Huwag mo nang isipin ang mga nangyari sa ospital. Nandito naman kami ni Mateo para asikasuhin ang lahat sa kumpanya. Tiningnan ko ang ulam. Ang puting sabaw ay tila sumasalamin sa aking mukha, maputla at pagod. Salamat, ate. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Sagot ko habang pinipilit na hindi manginig ang aking mga kamay. Ang pagpapanggap na ito ay unti-unting umuubos sa aking lakas. Mas matindi pa kaysa sa anumang sakit ng katawan. Pumasok si Mateo sa dining room. Seryoso ang mukha habang may hawak na mga papeles. Love, kailangan mo munang pirmahan itong authorization letter. Para lang ito sa bangko, para hindi ma-delay ang mga bayarin sa suppliers habang nagpapahinga ka. Sabi niya sabay lapag ng dokumento sa tabi ng aking plato. Ramdam ko ang init ng kanyang presensya sa aking likuran. Ang lalaking ito, na akala ko ay aking sandigan, ay tila isang buwayang naghihintay lamang ng pagkakataong lamunin ako ng buo. Dahan-dahan kong kinuha ang ballpen, ngunit bago ko ito idikit sa papel, nahulog ang aking napkin sa sahig. Yumuko ako para kunin ito, at doon, sa ilalim ng mesa, nakita ko ang hindi ko dapat nakita. Ang mga paa ni Mateo at Elena ay magkadikit. Ang dahan-dahang paghaplos ng sapatos ni Mateo sa binti ni Elena habang nakatingin silang dalawa sa akin nang may mapagkunwaring awa.
Mariin kong ipinikit ang aking mga mata sa ilalim ng mesa. Ang bawat selula sa aking katawan ay gustong sumigaw, gustong itapon ang mainit na sabaw sa kanilang mga mukha. Pero naalaala ko ang aking anak. Hindi pa ito ang tamang oras. Parang nahihilo ako, Mateo. Mamaya ko na siguro ito titingnan. Mahina kong sabi habang dahan-dahang tumatayo. Baka stress ka lang, Isabela. Normal yan sa buntis. Masyado kang nag-iisip. Mabilis na sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng panggagaslight na tila ba ang aking mga nararamdaman ay bunga lamang ng aking imahinasyon. Umakyat ako sa aking silid, bitbit ang bigat ng mundong unti-unting gumuguho. Habang inililigpit ko ang mga damit na gagamitin sana sa aming honeymoon, may nalaglag na maliit na papel mula sa bulsa ng Amerikana ni Mateo na naiwan sa kama. Isa itong resibo mula sa isang tanyag na tindahan ng alahas, isang kwintas na may pendant na brilyante. Ang petsa ng pagkakabili? 2 araw bago ang aming naudlot na kasal, ngunit wala akong natanggap na kwintas mula sa kanya. Biglang nag-vibrate ang aking telepono na nakatago sa ilalim ng unan. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Mag-ingat ka, Apo. Ang lason ay hindi lamang nasa salita, kundi nasa loob mismo ng iyong baso. Magkita tayo sa lumang simbahan bukas ng hapon. Lolo Hernando. Sino si Lolo Hernando? At bakit tila mas alam niya ang panganib na kinakaharap ko kaysa sa sarili kong pamilya? Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang bawat tunog sa loob ng malaking bahay ay tila isang banta. Sa kalagitnaan ng gabi, dahan-dahan kong pinihit ang hawakan ng aking pinto. Ang hallway ay madilim. Tanging ang liwanag ng buwan ang nagbibigay ng anino sa mga dingding. Narinig ko ang marahang pagbukas ng pinto sa dulo ng pasilyo. Ang silid ni Ate Elena. Isang anino ng lalaki ang dahan-dahang pumasok doon. Ang pamilyar na amoy ng pabango ni Mateo ay humalo sa malamig na hangin ng gabi. Ang tunog ng dahan-dahang paglak ng pinto mula sa loob ay tila isang huling hantungan ng aking natitirang tiwala. Nakatayo ako sa dilim, yakap ang aking tiyan, habang ang bawat hibla ng aking puso ay unti-unting nagiging bakal. Sa gabing ito, ang Isabela na marunong magmahal ay tuluyan ng namatay, at ang isisilang bukas ay ang babaeng magpapatunay na ang bawat patak ng luhang idinulot nila ay babayaran nila ng higit pa sa kanilang yaman. Nakakahiya ka, Isabela. Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay sa atin? Ang isang babaeng buntis na iniwan sa dambana ay isang malaking batik sa pangalan ng ating pamilya. Ang mga salitang yon mula kay Aling Rosa, ang aking sariling ina, ay tumama sa aking dibdib ng mas matindi pa kaysa sa anumang pisikal na sampal. Sa halip na yakap at pag-unawa ang makuha ko, pagkapasok nila sa bahay, ang mukha ng pagkadismaya at ang bigat ng hiya ang bumungad sa akin. Nasa kusina ako noon, dahan-dahang nagtitimpla ng paboritong tsaa ni Ina, kahit na nanginginig ang aking mga kamay at binabalot ako ng matinding pagsusuka dahil sa aking pagbubuntis. Nais ko lamang silang pagsilbihan, nais ko lamang maramdaman na sa gitna ng bagyong ito, mayroon pa akong magulang na masasandalan. Ngunit ang tasa ng tsaa na inilapag ko sa harap niya ay tila hindi man lang niya napansin. Nay, muntik na pong mamatay ang anak ko sa loob ng ospital. Mahina kong sagot. Ang aking boses ay halos isang bulong na lamang sa gitna ng malamig na hangin. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng bubog na bumabara sa aking lalamunan. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga dulo ng daliri, ang paraan ng pagtibok ng aking puso na tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Kaya nga kailangan mong ayusin ito, Isabela. Mabuti na lang at napakabait ni Mateo at handa ka pa rin niyang pakasalan sa susunod na buwan sa kabila ng nangyari. Sabat naman ni Ama habang nakatingin sa akin ng may panunumbat. Huwag kang maging matigas ang ulo. Ang dangal ng pamilya natin
ang nakataya rito. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang palihim ng ngiti ni Elena. Nakatayo siya malapit sa bintana, tila nag-e-enjoy sa bawat patak ng luhang pinipigilan kong lumabas. Si Mateo naman ay lumapit. Dahan-dahang humawak sa aking balikat sa harap ng aking mga magulang. Isang hawak na tila isang pag-aari. Isang hawak na nagpaparamdam sa akin na ako ay isang bilanggo sa sarili kong buhay. Nay-tay, huwag po kayong mag-alala. Mahal na mahal ko po si Isabela. Gagawin ko ang lahat para protektahan siya at ang magiging apo ninyo. Sabi ni Mateo sa isang boses na punong-puno ng tamis, ngunit para sa akin ay lasang panis na pagkain. Ang bawat hibla ng aking kalamnan ay naging matigas. Ang pakiramdam ng pagkakanulo ay hindi lamang nagmula sa aking kapatid at sa lalaking pakakasalan ko, kundi pati na rin sa dalawang tao na nagbigay sa akin ng buhay. Para sa kanila, ang mahalaga ay ang sasabihin ng ibang tao, ang imahe ng isang buong pamilya, kahit na ang loob nito ay bulok at puno ng uod. Hindi ko na kinaya. Dahan-dahan akong tumayo at naglakad patungo sa banyo. Isinara ko ang pinto at agad na binuksan ang gripo ng malakas. Ang tunog ng agos ng tubig ay nagsilbing tabing sa aking mga hikbi na hindi ko na mapigilan. Napasandal ako sa malamig na tiles. Ang aking mga kamay ay nakayakap sa aking tiyan. Doon, sa gitna ng ingay ng tubig at dilim ng silid, naramdaman ko ang isang matinding lumbay. Ang bawat patak ng tubig sa lababo ay tila sumasabay sa bawat piraso ng aking puso na nadudurog. Bakit kailangang ang kaligayahan ng isang babae ay palaging nakasabit sa leeg ng isang lalaki? Bakit kailangang ang aking halaga ay sukatin lamang sa aking pagiging asawa at hindi sa aking pagiging tao, sa aking pagiging ina? Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang mahinang katok ni Elena sa pinto. Isabela, ayos ka lang ba riyan? Pinapatawag ka na ni nanay. Pinag-uusapan na natin ang bagong petsa ng kasal ninyo ni Mateo. Huwag ka nang mag-inarte, para sa'yo rin ito. Hinarap ko ang salamin. Ang mga mata ko ay namumula. Ang aking mukha ay bakas ng matinding pagtitiis. Ngunit sa likod ng mga luhang iyon, isang bagong apoy ang nagsimulang maglaro. Kung ang hiya ang kanilang kinatatakutan, ibibigay ko sa kanila ang isang kahihiyang hinding-hindi nila malilimutan hanggang sa huling hininga nila. Lalabas na ako, ate. Sagot ko sa isang boses na walang emosyon, kasing lamig ng tubig na dumadaloy sa aking mga kamay. Paglabas ko, nakita ko silang apat na masayang nagpaplano sa salas. Tila ba ako ay isang gamit lamang na iniaayos sa isang sulok. Ngunit sa aking isipan, ang mukha ng bawat isa sa kanila ay tila mga target na unti-unti kong itutumba. Isang tanong ang nanatiling umaalingaw-ngaw sa aking isipan habang nakatingin sa kanilang mapagpanggap na mga ngiti. Kung ang pamilya ay dapat na nagsisilbing kanlungan, bakit ang sarili kong mga magulang ang nagtutulak sa akin patungo sa bangin? Ang pinakamasakit na uri ng pag-iisa ay hindi ang pagiging mag-isa, kundi ang mapalibutan ng mga taong dapat ay nagmamahal sa iyo, pero hindi ka naman tunay na nakikita. Habang naglalakad ako sa loob ng lumang simbahan ng Quiapo, ang bawat hakbang ko sa malamig na sahig na bato ay tila isang dasal na humihingi ng katarungan. Ang amoy ng namamatay na kandila at ang halimuyak ng insenso ay bumabalot sa akin. Nagbibigay ng panandaliang kapayapaan na pilit na ipinagkakait sa loob ng sarili kong tahanan. Dito, sa gitna ng katahimikan at ng mga nakayukong estatwa ng mga santo, nararamdaman ko ang kalayaang maging marupok kahit sa loob lamang ng ilang sandali. Sa isang sulok, malapit sa altar ng mahal na birhen, nakita ko ang isang matandang lalaki. Nakasuot siya ng isang lumang barong na puti. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng ulap at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang tungkod na gawa sa nara. Siya si Lolo Hernando,
Ang dating kanang kamay ng aking yumaong lolo. Ang tanging taong nakakaalam ng tunay na kasaysayan ng aming kumpanya. Dumating ka, Apo. Mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay tila isang malat na bulong mula sa nakaraan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang aking balikat. Isang simpleng galaw na nagparamdam sa akin na sa dambanang ito, hindi ako ang businesswoman, hindi ako ang buntis na iniwan, kundi isang batang nangangailangan ng pagkalinga. Naupo kami sa isang mahabang upuang kahoy. Inabot niya sa akin ang isang makapal na envelope na nakatali ng PC. Ang asawa mo, Isabela, si Mateo. Hindi siya ang akala mong tagapagligtas. Ang kumpanyang pinaghirapan mo ay unti-unti na niyang ibinibenta sa ilalim ng mga pekeng utang. Malaki ang talo niya sa sugal sa labas ng bansa. At ang tanging paraan para mabayaran niya iyon ay ang ubusin ang lahat ng mayroon ka. Naramdaman ko ang biglang pagtigil ng ikot ng aking mundo. Ang bawat salita ni Lolo Hernando ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa aking nag-aapoy na galit. Hindi lang pala puso ang ninanakaw nila sa akin, kundi pati na rin ang kinabukasan ng aking anak. Ano ang dapat kong gawin, Lolo? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig sa gitna ng nagbabadyang pag-iyak. Makinig ka sa akin, Isabela. Seryosong sabi ng matanda habang nakatingin sa aking mga mata. Sa mundong ito, ang mga lobo ay hindi natatalo ng mga tupa. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong matutong maging ahas sa gitna ng mga lobo. Hayaan mong isipin nilang mahina ka. Hayaan mong isipin nilang kontrolado ka nila. Pero sa dilim, dahan-dahan mong itanim ang kamandag na uubos sa kanila. Pag-uwi ko sa bahay, ang lahat ay tila normal. Naririnig ko ang tawanan ni na Elena at Mateo sa kusina. Tila ba nagdiriwang na sila sa aking unti-unting pagbagsak. Pumasok ako sa aking silid at agad na nilak ang pinto. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng aking lamp, binuksan ko ang envelope. Ang bawat pahina ng mga audit report at pekeng resibo ay tila mga ebidensya ng isang krimen na matagal nang ginagawa sa harap ng aking mga mata. Isang matinding pagod ang dumaloy sa aking katawan, ngunit ang aking isip ay tila isang matalas na patalim. Habang ang lahat ay natutulog, ako ay gising. Nagbabasa, nag-aanalisa, at nagbabalangkas ng bawat hakbang. Ang bawat pirma ni Mateo sa mga dokumentong ito ay magsisilbing pako sa kanyang sariling kabaong. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang isang tunog mula sa labas ng aking bintana. Isang pamilyar na sasakyan ang dahan-dahang pumarada sa tapat ng gate. Ang driver ni Mateo, si Mang Carding, nakita ko siyang nakatingin sa bintana ng aking silid. Ang kanyang muka ay seryoso at tila may sinusulat sa kanyang telepono. Ang kaba sa aking dibdib ay muling bumangon. Nakita ba niya ako sa simbahan? Alam ba niya ang pakikipagkita ko kay Lolo Hernando? Dahan-dahan kong pinatay ang ilaw at sumandal sa pader. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang laro ay nagsimula na, at sa gabing ito, alam kong wala na akong balikan. Ang bawat segundong lilipas ay isang labanan para sa aking buhay, at ang kaisa-isang tanong na natitira ay kung sino ang unang magkakamali sa gitna ng mapanganib na sayaw na ito. Saan ka ba talaga nanggaling kagabi, Isabela? Sabi ni Mang Carding, nakita ka raw niyang bumaba sa tapat ng simbahan sa Quiapo. Ang tanong na yon ni Mateo, habang dahan-dahan niyang nilalagyan ng lotion ang aking mga paa, ay tila isang malamig na haplos ng talim sa aking balat. Nakaupo ako sa sofa. Ang aking likod ay nakasandal sa malambot na unan, habang ang lalaking nagbabalak na ubusin ang aking yaman ay nagpapanggap na isang mapagmahal na ama at asawa. Ang kanyang mga kamay ay banayad, ang kanyang boses ay tila isang oyayi, ngunit sa aking pandinig, ang bawat salita niya ay punong-puno ng bitag.
Naramdaman ko ang biglang pagbilis ng tibok ng aking puso. Isang marahas na tambol sa loob ng aking dibdib na tila gustong ipagsigawan ang katotohanan. Ngunit pinigil ko ang aking hininga. Pinilit kong panatilihing relax ang aking mga kalamnan. Kahit na ang bawat hibla ng aking katawan ay gustong lumayo sa kanyang hawak. Ang panggigigil ay naging isang malamig na pawis na gumagapang sa aking batok. Nais ko lang ipagdasal ang bata, Mateo, at ang ating pagsasama. Sagot ko sa isang boses na malumanay, kasing lambot ng telang suot ko. Tumingin ako sa kanyang mga mata nang may bahid ng lungkot. Masyado na akong maraming nararamdamang takot simula nang mangyari ang insidente sa ospital. Masama bang humingi ng gabay sa itaas? Nakita ko ang panandaliang pag-aalinlangan sa kanyang paningin. Tumingin siya kay Elena na noon ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa florera malapit sa amin. Isang mabilis na palitan ng tingin, isang senyales ng pagdududa na unti-unting napapalitan ng kumpiyansa dahil sa aking maamong mukha. Masyado ka kasing nag-iisip, sis. Singit ni Elena. Ang kanyang boses ay may halong panunokso na tila ba ang aking pananampalataya ay isang kahinaan. Dapat ay nagpapahinga ka lang dito. Kami na ni Mateo ang bahala sa lahat. Sa katunayan, inayos na namin ang guest list para sa grand gala ng kumpanya sa susunod na linggo. Doon na natin i-announce ang inyong bagong date ng kasal. Ang grand gala. Ang gabi kung saan itinalaga ni Mateo ang kanyang tagumpay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang nakatingin sa kanilang dalawa. Salamat, ate. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala kayo ni Mateo sa tabi ko. Pag-alis nila sa salas, naiwan akong mag-isa sa gitna ng malawak na bahay. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na presensya na bumabalot sa bawat sulok. Dahan-dahan akong tumayo at pumunta sa aking opisina sa loob ng bahay. Kinandado ko ang pinto nang walang nililikhang tunog. Binuksan ko ang aking laptop at dahan-dahang nirepaso ang mga files na binigay ni Lolo Hernando. Doon ko natuklasan ang isang dokumento na nagpapabilis ng aking hininga. Isang special power of attorney na may huwad kong pirma. Ipinapasa nito ang lahat ng kontrol sa aking mga bank accounts kay Mateo sakaling ako ay maging incapacitated o hindi na makapagdesisyon dahil sa aking pagbubuntis. Naramdaman ko ang isang matinding panginginig sa aking mga daliri. Hindi lang pala pagnanakaw ang balak nila. Balak nilang alisin ako sa eksena ng tuluyan. Ang bawat pirasong papel ay tila isang balang nakatutok sa aking ulo. Ang aking lalamunan ay nanuyo. At ang bawat lunok ko ay tila may kasamang mga tinik. Nabalik lamang ang aking diwa nang maramdaman ko ang isang malakas na sipa mula sa loob ng aking tiyan. Isang munting paalala na hindi lang ako ang nakikipaglaban. Ang aking kamay ay kusang humaplos sa aking sinapupunan. Nararamdaman ng init at ang buhay na nakadepende sa aking bawat desisyon. Hindi ko hahayaang saktan kanila. Bulong ko sa hangin. Ang aking boses ay puno ng isang pangakong hinding-hindi ko mababali. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at nakita ko si Mang Carding sa garden. Seryosong nakikipag-usap sa kanyang telepono habang nakatingin sa direksyon ng aking opisina. Alam ko, bawat kilos ko ay binabantayan. Bawat hinga ko ay tinitimbang. Nang gabing iyon, habang nagpapanggap akong tulog, narinig ko ang mahinang tawanan mula sa kabilang kwarto, ang kwarto ni Elena. Isang tunog ng baso na nagkakabungguan, tila isang selebrasyon ng kanilang tagumpay na hindi pa dumarating. Ngunit sa gitna ng kadiliman ng aking silid, habang yakap ko ang aking tiyan, isang malamig na kaisipan ang namuo sa aking isipan. Hayaan silang magdiwang. Hayaan silang isipin na ang bawat hakbang ko ay nasa ilalim ng kanilang mga daliri. Dahil sa grand gala na sinasabi nila, hindi lang ang petsa ng kasal ang iaanunsyo ko. Ang bawat lason na itinanim nila
ay ipapainom ko sa kanila sa harap ng lahat hanggang sa wala na silang matirang hininga upang humingi ng tawad. Ang tanong na lamang ay ito, sino sa amin ang unang bibigay bago sumapit ang gabing iyon? At sapat ba ang aking lakas upang harapin ang huling hagupit ng kanilang kataksilan? Minsan, ang pinakamalakas na sigaw ay hindi nagmumula sa bibig, kundi sa isang bahay bata na nagpupumiglas sa gitna ng matinding takot at pait. Ang bawat kirot na dumadaloy sa aking katawan ay tila isang babala mula sa aking anak. Isang pakiusap na tumigil na ako sa paglangoy sa gitna ng dagat ng lason bago pa kami parehong tuluyang malunod. Nakahilig ako sa headboard ng aking kama. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kumot hanggang sa mamuti ang aking mga buko-buko ng daliri. Ramdam ko ang unti-unting pagtigas ng aking tiyan. Isang sensasyong tila binabalot ng bakal ang aking sinapupunan. Ang bawat hininga ko ay mababaw at putol-putol, habang ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang martilyong humahampas sa aking dibdib. Sis, uminom ka muna nito. Masustansyang sopas ito, espesyal na pinaluto ni nanay para sa'yo at sa baby. Ang boses ni Elena ay pumasok sa silid bago pa man ang kanyang anino. May dala siyang tray at ang usok mula sa mangkok ay humahalimuyak sa hangin. Tumingin ako sa kanya. Sa mukhang yon na tila anghel sa gitna ng liwanag, ngunit sa loob ay puno ng uod ng inggit. Ang bawat ngiti niya ay tila isang insulto sa aking katalinuhan. Salamat ate, pero parang wala akong gana. Masyadong masakit ang tiyan ko ngayon. Mahina kong sagot. Ang aking boses ay gumaralgal sa gitna ng pagnanais na isuka ang lahat ng kanyang pagpapanggap. Naku, bawal ang hindi kumakain, Isabela. Isipin mo ang apo ni nanay. Sige na, kahit ilang subo lang, huwag kang mag-inarte. Pilit niya habang dahan-dahang inilalapit ang kutsara sa aking labi. Sa sandaling iyon, isang matalim na kislap ng kirot ang muling humiwa sa aking puson. Ang aking paningin ay biglang nagdilim at ang bawat ingay sa paligid ay tila naging malayo at malabo. Ang tray na hawak ni Elena ay bahagyang tumabingi nang subukan kong umiwas dahilan upang tumapon ang mainit na sabaw sa aking hita. Ngunit sa halip na maramdaman ng paso, ang tanging nararamdaman ko ay ang matinding takot para sa buhay sa loob ko. Mateo! Mateo, pumasok ka rito! Si Isabela! Parang may nangyayaring masama! Sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pekeng sindak na tila ba siya ang pinakaapektadong tao sa mundo. Pumasok si Mateo na tila isang bayani sa isang pelikula. Ngunit nakita ko sa kanyang mga mata ang isang uri ng kaba na hindi para sa akin, kundi kaba para sa kanyang puhunan. Binuhat niya ako at sa bawat paggalaw niya, naramdaman ko ang paghina ng aking katawan. Ang bawat hibla ng aking malay ay unti-unting kumakawala. Tila isang sinulid na dahan-dahang napuputol. Dinala nila ako sa sofa sa baba habang hinihintay ang private doctor na tinawagan nila. Nakahiga ako roon. Tila isang may sakit na ibon sa gitna ng mga lobo. Nang dumating ang doktor, agad akong sinuri. Masyadong mataas ang stress levels niya. Ang matinding emosyon ay nagdudulot ng Braxton Hicks contractions at kung hindi ito titigil, maaari itong mauwi sa premature labor. Doc, gawin ninyo ang lahat. Kahit magkano, basta maging ligtas ang asawa ko at ang anak ko, sabi ni Mateo habang nakahawak sa aking kamay sa harap ng doktor. Ang kanyang boses ay seryoso, ngunit ramdam ko ang lamig ng kanyang palad. Isang lamig na walang bahid ng tunay na pagmamahal. Nang makaalis ang doktor at makatulog ako ng sandali dahil sa gamot, nagising ako sa gitna ng malalim na gabi. Ang sala ay madilim. Tanging ang liwanag mula sa kusina ang nagbibigay ng anino sa hallway. Dahan-dahan kong pinilit na tumayo. Kahit pa ang aking katawan ay tila gawa sa mabigat na semento. Nakita ko ang mangkok ng sopas na iniwan ni Elena sa lamesa. Hindi pa ito na ililigpit. Kinuha ko ang isang maliit na tissue at isinawsaw sa natirang sabaw
sa ilalim ng mangkok. May napansin akong kakaiba. Isang maliliit na puting butil na hindi pa tuluyang natutunaw, na tila hindi bahagi ng mga sangkap ng sopas. Ang aking hininga ay tumigil. Ang bawat balahibo sa aking braso ay tumayo. Hindi lang pala stress ang pilit nilang ibinibigay sa akin. Ang bawat pagkalinga nila ay tila isang dahan-dahang paglilibing sa akin habang ako ay humihinga pa. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang mahinang bulungan sa veranda. Sigurado ka ba, Mateo? Paano kung malaman ng doktor? Boses yun ni Elena. Huwag kang mag-alala. Ang mahalaga ay manatili siyang mahina at nakadepende sa atin hanggang sa matapos ang gala. Kapag nakuha na natin ang pirma niya sa SPA, kahit ano pang mangyari sa kanya, wala na tayong kailangang ipaliwanag. Napasandal ako sa pader. Ang aking mga kamay ay nakatakip sa aking bibig upang pigilan ang isang sigaw na puno ng puot. Ang bawat patak ng luha na dumaloy sa aking pisngi ay tila naging apoy na tumutupok sa aking huling pag-aalinlangan. Hindi lang sila mga magnanakaw, sila ay mga mamamatay tao na may suot na maskara ng pamilya. Tumingin ako sa dilim, ang aking mga mata ay naglalayab. Sa gitna ng aking pamumutla, ang grand gala. Doon ko tatapusin ang lahat. Doon ko ipapakita sa kanila na ang binhing pilit nilang sinisira ay siyang magiging ugat ng kanilang sariling pagkawasak. Ngunit ang tanong ay ito, kakayanin ba ng aking katawan na tumagal ng isa pang linggo sa piling ng mga taong unti-unting naglalagay ng lason sa aking bawat subo? At ano ang gagawin ko sa puting butil na nahanap ko sa loob ng mangkok? Ang bawat subo ng pagkain galing sa kamay ni Elena ay tila isang hakbang papalapit sa aking sariling libingan. At ang bawat haplos ni Mateo sa aking tiyan ay mistulang malamig na kamay ng kamatayan na nagbibilang ng bawat sandaling natitira sa amin ng aking anak. Maingat kong itinago ang maliit na tissue na may bahid ng puting butil sa loob ng isang maliit na locket na dati ay kinalalagyan ng aming litrato ni Mateo. Ang aking mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa nag-aapoy na puot na unti-unting lumalamon sa aking takot. Ang bawat pagtibok ng aking puso ay tila isang babala na hindi na ako ligtas sa loob ng bahay na ako mismo ang nagpatayo. Dahan-dahan kong nilisan ang kusina at bumalik sa madilim na pasilyo. Ang tunog ng aking sariling paghinga ay tila napakalakas sa katahimikan ng gabi. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang mahinang liwanag na nagmumula sa ilalim ng pinto ng aking sariling opisina. Ang aking opisina kung saan nakatago ang lahat ng mahahalagang dokumento ng aking kumpanya. Pumunta ako sa tapat ng pinto at dahan-dahang sumilip sa maliit na siwang. Nakita ko si Mateo na nakaupo sa aking silya. Ang kanyang mukha ay seryoso habang nakatitig sa screen ng aking laptop. Ang liwanag mula sa monitor ay nagbibigay ng isang nakakatakot na anino sa kanyang mukha. Naririnig ko ang marahang tunog ng pagpindot niya sa keyboard. Isang tunog na tila bawat letra ay isang pagnanakaw sa aking pinagpaguran. Kailangan ko pang ilipat ang natitirang pondo sa account ni Elena bago sumapit ang bukas. Bulong ni Mateo sa kanyang sarili, ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Nakita ko ang kanyang mga kamay na mabilis na gumagalaw, tila isang dalubhasang magnanakaw na sanay na sa kanyang ginagawa. Naramdaman ko ang isang matinding panghihina sa aking mga tuhod. Ang halagang nakikita ko sa screen ay ang lahat ng pondo na inilaan ko para sa expansion ng kumpanya at para sa edukasyon ng aking anak sa hinaharap. Ang bawat numero na naglalaho ay tila mga pangarap na dahan-dahang binubura ng taong pinakapinagkatiwalaan ko. Sa gilid ng mesa, nakita ko ang isang maliit na sapatos ng sanggol, isang kulay asul na sapatos na binili ko noong nakaraang buwan nang malaman naming lalaki ang aming anak. Kinuha iyon ni Mateo, pinagmasdan ng sandali, at pagkatapos
ay pabayang inihagis sa basurahan sa ilalim ng mesa. Ang aking puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang golden moment na dapat sana ay puno ng pag-ibig ay naging isang selyo ng kanyang kawalang puso. Ang sapatos na yon ay simbolong kuming aking pagiging ina. Ngunit para sa kanya, isa lamang itong basura na nakakasagabal sa kanyang mga plano. Biglang tumunog ang telepono ni Mateo sa ibabaw ng mesa. Ang marang pag-vibrate nito sa kahoy ay tila isang malakas na kulog sa aking pandinig. Agad niyang sinagot ang tawag nang hindi tinitingnan ang paligid. Hello, Elena? Oo. Tapos na. Halos kalahati na ang nailipat ko. Huwag kang mag-alala. Sa gabi ng gala, wala nang matitira sa kanya, kundi ang pangalan ng kumpanyang wala nang laman. Siguraduhin mo lang na hindi siya makakahalata sa mga gamot na ibinibigay mo. Napasandal ako sa pader sa labas ng pinto. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakatakip sa aking bibig upang hindi makawala ang anumang tunog. Ang bawat salita niya ay tila isang kumpirmasyon ng aking pinakamadilim na kinatatakutan. Hindi lang pera ang ninanakaw nila. Ninanakaw nila ang aking buhay sa paraang dahan-dahan at masakit. Dahan-dahan akong umatras, pilit na hindi gumagawa ng anumang ingay sa ibabaw ng sahig na kahoy. Ngunit sa aking pagkataranta, bahagyang nasagi ng aking siko ang isang plorera na nakapatong sa maliit na table sa hallway. Ang plorera ay gumiwang at sa isang iglap, narinig ang tunog ng pagkakabunggo nito sa pader bago ito tuluyang sumadsad sa alpombra. Tumigil ang lahat ng tunog sa loob ng opisina. Ang katahimikan ay naging kasing talim ng isang patalim. Isabela, ikaw ba yan? Ang boses ni Mateo ay puno ng suspisya at narinig ko ang marahang pag-usog ng kanyang silya at ang papalapit na tunog ng kanyang mga hakbang patungo sa pinto. Naramdaman ko ang matinding panginginig ng aking buong katawan. Wala akong matataguan sa gitna ng pasilyo. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang habambuhay habang nakatingin ako sa hawakan ng pinto na dahan-dahang umiikot. Ang bawat yabag ng sapatos ni Mateo sa sahig na kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan na dahan-dahang lumalapit sa kinaroroonan ko. Sa bawat segundo ng pag-ikot ng hawakan ng pinto, ang aking hininga ay tila isang ibong nakulong sa aking lalamunan. Hindi makahinga, hindi makasigaw. Tanging ang mabilis at marahas na pintig ng aking puso ang naririnig ko sa gitna ng nakatutuling katahimikan. Nang tuluyang bumukas ang pinto, ang liwanag mula sa loob ng opisina ay tumama sa aking mukha. Agad akong napasandal sa pader. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking tiyan at ang aking mga mata ay puno ng pekeng luha at lito. Isabela, anong ginagawa mo rito sa dilim? At bakit ka nasa labas ng kwarto mo? Ang boses ni Mateo ay matigas, punong-puno ng pagdududa habang matalim siyang nakatingin sa akin. Tinitimbang kung ang aking presensya ay bunga ng pagkakataon o ng isang masamang balak. Mateo, ang sakit. Hindi ako makahinga sa loob. Gumaralgal ang aking boses. Isang mahinang kalos na sadyang ginawa ko upang magmukhang muling inaatake ng panghihina. Dahan-dahan akong napaupo sa alpombra, hinahayaan ang aking sarili na magmukhang isang basahan na wala ng lakas na lumaban, na naginip ako. Hinahanap kita. Akala ko iniwan mo na ako. Nakita ko ang paglambot ng kanyang ekspresyon, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa kumpiyansang muli niya akong nauto. Lumapit siya at binuhat ako. Ang kanyang mga bisig na dati ay itinuturing kong kanlungan ay tila ba naging mga rehas na bakal na sumasakal sa akin. Masyado kang nagpapaapekto sa mga panaginip mo, love. Halika na. Kailangan mong magpahinga. May dinner party pa tayo bukas, kasama ang mga magulang mo at si Lolo Hernando. Kinabukasan, ang hapagkainan ay puno ng mga masasarap na pagkain, adobo, sinigang,
at mga sariwang prutas. Ngunit ang kapaligiran ay tila binabalot ng isang hindi nakikitang sulyap ng panganib. Narororoon ang aking mga magulang, si Mateo at si Elena, na animoy isang perpektong pamilya sa harap ng mga bisita. Ngunit sa ilalim ng lamesang iyon, isang masamang laro ang nagaganap. Habang nagkukwentuhan ang aking ina tungkol sa mga plano para sa magiging apo niya, dahan-dahang nahulog ang aking kutsara. Sa aking pagyuko, upang kunin ito, doon ko nakita ang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal. Ang mga paa ni Mateo at Elena ay magkadikit. Ang mga daliri ni Mateo ay dahan-dahang humahaplos sa binti ng aking sariling kapatid sa gitna ng kainan, sa harap mismo ng aming mga magulang. Ang aking paningin ay nagdilim. Ang bawat subo ko ng pagkain ay tila nagiging abo sa aking bibig. Ang panggigigil ay dumaloy mula sa aking mga daliri hanggang sa aking buong pagkatao. Gusto kong baligtarin ang lamesa. Gusto kong isigaw sa lahat ang kanilang kawalang hiyaan, pero naalaala ko ang bawat pahina ng dokumentong nabasa ko sa dilim. Hindi pa ito ang oras para sa aking pagsabog. Isabela, bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo? Masama ba uli ang pakiramdam mo? Tanong ni Elena sa isang boses na tila isang dulas ng lason sa gitna ng asukal. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Tila ba ipinagmamalaki niya ang bawat lihim na haplos na tinatanggap niya mula sa lalaking pakakasalan ko. Busog lang ako, ate. Nakakabusog palang makita kayong dalawa ni Mateo na ganito kaasikaso sa akin. Sagot ko. Ang bawat salita ko ay may dalawang talim na tanging ako lamang ang nakakaunawa. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Elena. Hinahayaan siyang makita ang isang kislap ng apoy na hindi niya inaasahan. Nabalik lamang ang aking atensyon sa hapag ng magsalita si Mateo. Ang kanyang boses ay seryoso at punong-puno ng awtoridad. By the way, Isabela, kailangan na nating tapusin ang pagpirma sa SPA. Mamaya pagkatapos ng dinner. Para bukas sa gala, lahat ay handa na para sa expansion ng kumpanya. Naramdaman ko ang lamig ng pawis sa aking likuran. Ang SPA. Ang dokumentong magbibigay sa kanya ng lahat ng kapangyarihan upang ubusin ang aking yaman. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang orasan na mabilis na nagbibilang tungo sa aking katapusan. Tumingin ako kay Lolo Hernando na noon ay tahimik na kumakain sa kabilang dulo ng mesa. Bahagya siyang tumango, isang lihim na senyales na tila nagsasabing, magtiwala ka sa plano. Sige, Mateo. Mamaya, pipirmahan ko na ang lahat ng kailangan mo. Sabi ko nang may kasamang matamis na ngiti, ang ngiting gagamitin ko upang ihatid sila sa pintuan ng kanilang sariling kapahamakan. Ngunit nang matapos ang dinner at pabalik na kami sa aming silid, hinawakan ni Mateo ang aking braso ng mas mahigpit kaysa sa dati. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang mapagmahal na maskara ay dahan-dahang natanggal at napalitan ng isang mapang-uyam na tingin. Alam mo, Isabela, napansin ko na parang masyadong malikot ang mga mata mo kanina sa ilalim ng mesa. May nakita ka ba na hindi mo dapat nakita? Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa impyerno at naramdaman ko ang talim ng kanyang titig na tila ba binubutas ang bawat lihim na itinatago ko sa aking puso. Ang aking lalamunan ay nanuyo. Ang bawat hibla ng aking katawan ay nanigas. Narito na ang sandali ng katotohanan. Maibabalik ko pa ba ang kanyang tiwala? O ito na ang gabi kung saan ang aking pagpapanggap ay tuluyan ng mabubunyag? Isabela, huwag mong kalimutan na kung hindi dahil sa mga paltos sa kamay ko at sa dugong ipinuhon ko sa paglalaban ng damit ng ibang tao, wala ka sa kinaroroonan mo ngayon. Utang mo sa akin ang bawat hininga ng kumpanyang iyan. Kaya huwag mo akong tinitingnan nang tila ba ako ay isang kaaway. Ang boses ni Elena ay matalas. Tumatagos sa katahimikan ng silid matapos lumabas ni Mateo upang sagutin ang isang tawag. Nakatayo siya sa harap ko.
Ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagsisisi. Ang bawat salita niya tungkol sa nakaraan ay tila isang latay na muling bumubukas sa aking likuran. Isang paalala na ang bawat tagumpay ko ay may nakakabit na presyo na kailanman ay hindi ko mababayaran ng buo. Nakatitig lamang ako sa kanya. Ang aking mga kamay ay nakapatong sa aking tiyan na tila ba ito ay isang kalasaglaban sa kanyang mga salita. Ang bawat pintig ng aking puso ay puno ng pait. Kanina lang, sa ilalim ng mesa, nakita ko ang pagtataksil nila ni Mateo. At ngayon, heto siya, ginagamit ang utang na loob upang muli akong igapos sa kanyang mga daliri. Ang bawat butil ng pasasalamat na mayroon ako noon para sa kanya ay dahan-dahang natutuyo. Nagiging abo sa gitna ng apoy ng kanyang kasakiman. Ano ba ang gusto mong sabihin, ate? Ang aking boses ay mahina. Isang pagod na himig na tila ba wala na akong lakas na lumaban. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan, ang paraan ng pagkapit ko sa silya upang hindi ako mabuwal sa gitna ng matinding panghihina ng aking tuhod. Gusto ko ng 30% ng shares ng kumpanya Isabela. At gusto ko, ilipat mo yon sa pangalan ko bago ang kasal ninyo ni Mateo. Diretsahang sabi ni Elena, ang kanyang mukha ay seryoso at walang halong biro. Karapatan ko yon, bilang kapatid mo na nag-alay ng kabataan para lang makatapos ka ng pag-aaral. Huwag mong hayaang ang pera ang sumira sa relasyon nating dalawa. Isang matinding panginginig ang dumaloy sa aking buong katawan. Hindi lang pala si Mateo ang nagnanakaw, ang sarili ko palang kapatid ay nais ding ubusin ang natitira sa akin. Ang bawat alaala ng pagiging magkasama namin sa hirap ay tila naging isang madilim na anino na sumasakal sa aking leeg. Paano naging ganito ang taong dati ay tinitingala ko bilang aking bayani? Tumingin ako sa kanyang mga kamay. Doon, sa kanyang kanang palad, ay may isang maliit na pilat, isang bakas ng paso mula sa lumang plansa noong panahong nagtatrabaho siya bilang katulong para lang may maipambili ako ng mga libro. Ang pilat na iyon, na dati ay simbolo ng kanyang sakripisyo, ay tila naging isang sumpa na nagpapaalala sa akin na habang buhay akong bilanggo ng kanyang kabutihan. Ito ang aking golden moment ng pait, ang pagkilala sa sakripisyong tunay na nangyari noon laban sa kasamaang ginagawa niya ngayon. Sige ate, ibibigay ko ang gusto mo. Bulong ko, ang aking mga mata ay nakapikit ng mariin upang pigilan ang pag-agos ng luha. Pati ba ang buhay ko, gusto mo na ring kunin? Tumawa siya ng mahina, isang tunog na walang buhay at puno ng panunuya. Huwag kang OA, Isabela. Gusto ko lang ng seguridad. Isipin mo na lang na investment ito para sa pamilya nating lahat. Lumabas siya ng silid. Iniwan akong mag-isa sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Napasandal ako sa pader. Ang aking hininga ay mabigat at putol-putol. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay tila lumiliit. Tila bawat dingding ay dahan-dahang gumagalaw upang ipitin ako hanggang sa wala na akong matirang espasyo para huminga. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang marahang pagbukas ng pinto ng aking opisina sa baba. Dahan-dahan akong sumilip mula sa itaas ng hagdan. Nakita ko si Mateo at Elena na magkasama sa loob, nakaharap sa aking vault. Hawak ni Mateo ang isang maliit na susi. Ang susi na itinago ko sa loob ng aking jewelry box na alam kong siya lang ang may alam kung nasaan. Narinig ko ang mahinang tunog ng pag-ikot ng lock. Ang bawat click ng mekanismo ay tila isang pako na ibinabaon sa aking dibdib. Ngunit bago pa nila tuluyang mabuksan ang vault, isang anino ang dahan-dahang lumitaw sa likod nila mula sa balkonahe. Isang matangkad na lalaki. Ang lalaking nakita ko sa labas ng ospital ay nakatayo roon. May hawak na isang itim na folder at nakatingin sa kanila
ng may malamig na ngiti. Ang kanyang presensya ay tila isang bagyong paparating, isang puwersa na hindi ko pa kilala, ngunit tila handang bumago sa takbo ng aking tadhana. Napatigil sina Mateo at Elena. Ang takot sa kanilang mga muka ay hindi maikakaila. Sino ang lalaking ito at ano ang kinalaman niya sa vault na pilit nilang binubuksan sa gitna ng kadiliman? Ang gabi bago ang kakatapusan ay laging pinakatahimik, tila isang dagat na nag-iipon ng lakas, bago ang isang dambuhalang daluyong nalalamon sa lahat ng dumi sa pampang. Sa gitna ng dilim ng aking silid, habang yakap ko ang aking sarili, nararamdaman ko ang bawat segundo ng orasan na tila isang martilyong bumabaon sa aking kabaong o marahil ay sa kabaong na inihanda ko para sa kanila. Nakatayo ako sa itaas ng hagdan, pinagmamasdan ng tensyon sa ibaba. Ang lalaking estranghero na nagpakilalang si Attorney David, ang apo at protege ni Lolo Hernando, ay kalmado lamang na nakatayo sa harap ni Mateo at Elena. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na pader na humaharang sa kanilang masamang balak. Nakita ko ang panginginig ng mga daliri ni Elena habang pilit niyang itinatago ang susi ng aking vault sa likod ng kanyang palda. Sino ka ba? At anong karapatan mong pumasok sa pamamahay na ito sa ganitong oras? Ang boses ni Mateo ay puno ng pagyayabang, ngunit ramdam ko ang panginginig sa dulo ng bawat salita niya. Ang kanyang muka ay namumula sa halong galit at takot, tila isang pusang na corner sa isang madilim na eskinita. Nandito ako para sa isang security audit na hiniling ni Lolo Hernando para sa kumpanya ni Isabela. Tila hindi ninyo napansin na bukas ang pinto sa veranda, sagot ni David sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Tumingin siya sa itaas at nagtama ang aming mga mata. Isang tahimik na pangako ng proteksyon ang nakita ko sa kanyang titig. Dahan-dahan akong bumaba. Nagkukunwaring kagigising ko lang at naguguluhan. Mateo, anong nangyayari rito? David, bakit ka nandito ng ganitong oras? Ang aking pag-arte ay tila isang perpektong maskara, isang taming laban sa kanilang suspisya. Matapos ang maikling komosyon, napilitan silang paalisin si David, ngunit ang hangin sa loob ng bahay ay naging mas makapal at mas nakakasakal. Nang makabalik kami sa aming silid, hindi ako dinalaw ng antok. Sa halip, lumabas ako ng dahan-dahan at pumunta sa basurahan sa ilalim ng aking opisina. Kinuha ko ang maliit na sapatos ng sanggol na itinapon ni Mateo kanina. Dahan-dahan ko itong pinunasan ng aking mga luha. Ang malambot na tela nito ay tila humihingi ng tawad sa kawalang puso ng kanyang ama. Ito ang aking golden moment, ang pakikipagtagpo ng isang ina sa pangarap na pilit nilang dinudurog. Para sa iyo ito, anak, bulong ko sa hangin. Bukas, hinding-hindi na nila tayo masasaktan. Dumating ang umaga ng Grand Gala. Ang buong bahay ay abala. Dumating ang mga makeup artists at ang aking gown, isang napakagandang puting sutla na tila isang baluti ng isang reyna. Habang tinitingnan ko ang aking sarili sa salamin, nakita ko si Mateo sa likod ko. Inaayos ang kanyang tuxedo nang may ngiti ng tagumpay. Excited ka na ba, Isabela? Mamaya, sa harap ng lahat ng stockholders, pipirmahan natin ang SPA. Isang malaking hakbang ito para sa ating kinabukasan, sabi ni Mateo sabay halik sa aking balikat. Ang kanyang mga labi ay tila isang tatak ng pagkakanulo na nagiiwan ng malansang amoy sa aking balat. Nabalik lamang ang aking diwa nang dahan-dahang pumasok si Elena sa silid, suot ang isang pulang gown na tila sumisigaw ng kanyang ambisyon. May dala siyang isang maliit na baso ng tubig. Inumin mo muna ito, sis, para hindi ka manghina mamaya sa party. Espesyal na bitamina ito. Tiningnan ko ang baso. Ang tubig ay tila malinaw, ngunit alam ko ang laso na nakatago sa loob nito. Dahan-dahan ko itong kinuha at sa isang pagkakataon na lumingon si Elena para kumuha ng kanyang bag,
Ibinuhos ko ang tubig sa loob ng isang malaking florera ng bulaklak sa tabi ko at pinalitan ito ng tubig mula sa aking sariling bote na nakatago sa ilalim ng vanity mirror. Uminom ako sa harap nila at nakita ko ang palitan ng ngiti ni na Mateo at Elena. Isang ngiti ng mga mangingisdang sigurado nang huli ang kanilang isda. Ngunit ang hindi nila alam, sa loob ng aking maliit na clutch bag, nakatago ang isang USB drive at ang recorder mula sa osong naging saksi sa kanilang kataksilan. Bago kami umalis patungo sa hotel, isang mensahe ang pumasok sa aking telepono mula kay David. Nakahanda na ang lahat sa sound system ng ballroom. Isang hudyat mula Isabela at guguho ang kanilang mundo. Napasandal ako sa upuan ng sasakyan habang papunta kami sa gala. Ang bawat ilaw ng lungsod na aming nadadaanan ay tila mga bituin na sumasaksi sa aking paglalakbay patungo sa aking sariling paghuhukom. Ang aking hininga ay mabigat. Ang aking puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa digmaan. Ngunit nang makarating kami sa hotel, isang malaking sorpresa ang bumungad sa akin. Sa tabi ng entrance ng ballroom, nakita ko si Mateo na may kausap na isang lalaking nakasuot ng barong, isang notary public. Narinig ko ang mahinang bulong ni Mateo sa lalaki habang nakaturo sa akin. Siguraduhin mong mabilis ang proseso. Kapag pumirma na siya, agad mong tatakan. Hindi na siya makakaatras kapag nalaman niyang wala na siyang kontrol sa kumpanya. Napatigil ako sa aking paglalakad. Ang SPA, hindi lang ito para sa gala. Plano ni Mateo na gawin itong legal at irreversible sa harap mismo ng mga saksi bago pa man ako makapagsalita. Ang bawat hibla ng aking katawan ay nanigas. Mayroon na lamang akong 30 minuto bago ang seremonya. Kakayanin ko bang baguhin ang daloy ng tadhana bago tuluyang isara ni Mateo ang bitag sa aking leeg? Hindi ang ingay ng palakpakan ang naririnig ko, kundi ang mabilis na tibok ng sarili kong puso na tila isang batingaw ng babala na nagpapahiwatig ng aking sariling katapusan. Ang bawat hakbang ko sa pulang alpombra ng engrandeng ballroom ng hotel ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang nakasisilaw na liwanag ng mga chandelier ay tila mga matang ng huhusga, at ang bawat bati ng mga stockholders at mga kaibigan sa negosyo ay tila mga tinik na bumabaon sa aking pandinig. Suot ko ang aking puting gown, ang simbolo ng kadalisayan na pilit nilang dinudumihan. Habang sa tabi ko ay nakangiti si Mateo, ang lalaking nagbabalak na turingan akong isang pirasong papel na walang halaga pagkatapos ng gabing ito. Ngumiti ka, Isabela. Maraming cameras ang nakatingin. Isipin mo na lang na ito ang huling gabi ng paghihirap mo at bukas, lahat ng responsibilidad ay nasa akin na. Bulong ni Mateo habang mahigpit niyang hinahawakan ng aking baywang. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit ang bawat salita niya ay tila isang utos mula sa isang diktador. Naramdaman ko ang lamig ng kanyang palad sa aking balat, isang haplos na nagpapanginig sa aking kalamnan sa tindi ng pandidiri. Sa kabilang dako ng silid, nakita ko si Elena na masayang nakikipag-usap sa mga asawa ng aming mga board members. Ang kanyang pulang gown ay tila isang sariwang sugat sa gitna ng karangyaan. Bawat tawa niya ay tila isang insulto sa bawat patak ng pawis na ibinuhos ko para sa kumpanyang ito. Tumingin siya sa akin at itinaas ang kanyang baso ng champagne, isang lihim na pagbati para sa tagumpay na akala niya ay kanya na. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking mga kamay. Ang aking lalamunan ay nanuyo at ang bawat lunok ko ay tila may kasamang mga bubog. Ang aking tiyan ay muling tumigas, isang babala mula sa aking anak na tila nagsasabing hindi na niya kayang tiisin ang bigat ng kasinungalingang nakapalibot sa amin. Napasandal ako ng bahagya kay Mateo at agad siyang lumingon ng may mapagkunwaring pag-aalala. Love, ayos ka lang ba? Masyado ka bang nahihilo? Tanungin niya habang ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa notary public
na nakatayo malapit sa entablado, handa ng tatakan ng aking kamatayan bilang isang businesswoman. Kailangan ko lang ng kaunting hangin, Mateo. Mahina kong sagot. Ang aking boses ay halos isang bulong na lamang sa gitna ng malakas na tugtog ng orkestra. Dahan-dahan kaming naglakad patungo sa aming upuan sa harap. Nakita ko si Attorney David sa malayo, nakatayo sa tabi ng sound technician. Bahagya siyang tumango sa akin, isang tahimik na senyales na ang lahat ay nakahanda na. Ngunit bago ko pa man makuha ang aking kumpiyansa, lumapit ang notary public sa aming mesa. Bit-bit ang makapal na dokumento ng Special Power of Attorney. Ma'am Isabella, Sir Mateo, baka gusto ninyo nang pirmahan ito bago magsimula ang programa para manotarize ko na agad. Para hindi na tayo maabala sa gitna ng selebrasyon, sabi ng lalaki. Ang kanyang muka ay seryoso at tila nagmamadali. Inilapag ni Mateo ang dokumento sa harap ko. Inabutan niya ako ng isang mamahaling pluma. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin nang may kasabikan na tila ba nakikita na niya ang paglipat ng lahat ng aking milyones sa kanyang pangalan. Ang bawat pahina ng SPA ay tila isang rehas na dahan-dahang nagsasara sa paligid ko. Sige na, Isabella. Isang pirma lang at tapos na ang lahat ng pag-aalala mo. Pilit ni Elena na lumapit na rin sa aming mesa. Ang kanyang kamay ay humawak sa aking balikat. Isang haplos na dati ay nagbibigay ng lakas, pero ngayon ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa aking diwa. Tumingin ako sa dokumento. Ang aking pangalan ay nakasulat doon ng malaki, tila isang pangalan sa isang lapida. Ang aking kamay na hawak ang pluma ay nanginginig. Sa sandaling idikit ko ang tinta sa papel na ito, mawawalan ako ng boses, mawawalan ako ng kapangyarihan, at mawawalan ako ng kakayahang protektahan ang aking anak. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang MC na nagsasalita sa entablado. And now, to announce a very important milestone for the company, let us welcome our CEO, Miss Isabella Valderrama, and her fiancé, Mr. Mateo San Jose. Ang lahat ng ilaw ay tumutok sa amin. Ang mga tao ay nagsimulang magpalakpakan. Ang bawat mata sa ballroom ay nakatuon sa aking bawat kilos. Inalalayan ako ni Mateo na tumayo. Bit-bit ang dokumento at ang pluma. Doon mo na pirmahan sa stage, sa harap ng lahat, para mas maging espesyal. Bulong ni Mateo sa aking tainga. Ang kanyang boses ay punong-puno ng banta sa likod ng isang nangiti. Nakatayo ako sa gitna ng entablado. Ang dokumento ay nakalatag sa podium. Ang pluma ay nakadikit na sa papel. Ang bawat segundo ay tila isang habang buhay habang ang buong ballroom ay tumahimik. Naghihintay sa aking pirma na magbabago sa lahat. Ngunit bago pa man gumalaw ang aking kamay, naramdaman ko ang isang matinding sipa mula sa aking anak. At kasabay nito, nakita ko sa malaking screen sa likuran ko ang isang folder na hindi dapat nandoon. Hindi ang slide ng kumpanya ang lumabas, kundi ang isang litrato. Isang litrato ni Mateo at Elena na naghahalikan sa loob ng aking sariling opisina. Isang matinding singhap ang nagmula sa mga bisita. Ang katahimikan ay napalitan ng malakas na bulungan. Nanigas si Mateo sa tabi ko. Ang pluma sa aking kamay ay nabitawan ko at gumulong sa sahig. Ang aking puso ay tila sasabog sa tindi ng kaba at galit. Ito na ba ang simula ng paghuhukom? O ito na ang huling bitag na inihanda nila para sa akin? Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Ito ang tunog ng pagkawasak ng isang kasinungalingan na matagal na nating kinakanlong sa ilalim ng mga ngiti at mamahaling tela. Nakatayo ako sa gitna ng entablado. Ang aking mga mata ay nakapako sa malaking screen sa aking likuran kung saan paulit-ulit na ipinapakita ang bawat anggulo ng pagtataksil ni na Mateo at Elena. Ang bawat bulungan ng mga bisita ay tila mga palaso na tumatama sa mukha ni Mateo. Nakita ko ang unti-unting pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding takot
na makita ang katapusan ng kanyang masamang plano. Si Elena, na nasa paanan ng entablado, ay tila nabato. Ang kanyang pulang gown ay naging mistulang mantsa ng dugo sa gitna ng maliwanag na ballroom. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, pabalik-balik ang tingin sa screen at sa akin, habang ang mga board members ay nagsisimula ng tumayo at magreklamo. "Ano ito, Mateo? Ipaliwanag mo ito," sigaw ng isa sa aming mga pangunahing investors. Tiningnan ako ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Ang kanyang pagkatao ay naglalaho sa harap ng mga taong dati niyang pinagsisilbihan para sa kapangyarihan. "Isabella, love, hindi totoo yan. Edit lang yan. Pinanira nila tayo." Pabulong niyang sabi. Pilit na hinahawakan ng aking kamay, ngunit agad ko siyang itinulak ng may sapat na lakas para mapatid siya sa pagkakatayo. "Huwag mo akong hawakan." Ang boses ko ay matatag, malamig, at punong-puno ng awtoridad na hindi ko man lang alam na taglay ko. Kinuha ko ang mikropono mula sa stand. Ang bawat mata sa loob ng hotel ay nakatingin sa akin, naghihintay ng aking susunod na hakbang. Sa loob ng maraming buwan, hinayaan ko kayong maglaro sa aking likuran. Hinayaan kong maniwala kayong mahina ako, na madali ninyo akong mauuto dahil sa aking pagbubuntis. Lumingon ako sa mga bisita. Ang dokumentong hawak ko ngayon, ang SPA na pilit ipinapapirma sa akin ni Mateo, ay hindi para sa paglago ng kumpanya. Ito ay para sa paglipat ng lahat ng aking ari-arian sa kanyang pangalan bago niya ako iwanan kasama ng aking kapatid na si Elena. Isang matinding gasping ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Si Elena ay nagsimula ng umiyak, pilit na lumalapit sa akin. "Isabella, kapatid mo ako. Huwag mong gawin ito sa akin." "Kapatid?" tanong ko, habang unti-unting lumalapit sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay tila isang hatol. Nang isinusuka ko ang bawat gamot na nilalagyan ninyo ng lason sa aking pagkain, itinuring niyo ba akong kapatid? Nang itinatapon niyo ang sapatos ng anak ko sa basurahan, itinuring niyo ba akong pamilya? Sa isang mabilis na kilos, hinila ni Attorney David ang isang bag mula sa sound technician booth at ibinuhos ang mga dokumento sa mesa ni Mateo sa entablado. Ito ang mga record ng paglipat ng pondo, ang mga pekeng utang na ginawa ni Mateo, at ang medical report ng lason na tinangka ninyong ipakain sa kanya. Deklarasyon ni David. Si Mateo, na hindi na makayanan ang kahihiyan, ay nagtangkang tumakbo patungo sa exit, ngunit hinarang siya ng mga security guard ng hotel. Ang mga pulis na lihim naming tinawagan ay pumasok sa ballroom. Ang tunog ng kanilang mga bota sa sahig ay tila isang martilyo na nagtatapos sa mahabang gabi ng panlilinlang. Nang ilabas ang mga posas, ang bawat kislap nito sa ilalim ng chandelier ay tila mga bituin ng hustisya. Habang kinakaladkad si Mateo at Elena palabas, ang tanging tunog na naririnig ko ay ang mabigat na paghinga ng aking anak sa loob ng aking tiyan. Tumayo ako sa gitna ng entablado, mag-isa, ngunit hindi na nag-iisa. Nararamdaman ko ang lakas na hindi kailanman kayang nakawin ng sinuman. Tumingin ako kay Lolo Hernando sa dulo ng ballroom na tumutulo ang luha habang nakangiti sa akin. Tapos na ang yugto ng aking pagkabulag. Ngunit habang pinapanood ko silang dalawa na tuluyang lumabas ng pinto, isang tanong ang naglaro sa aking isipan. Ang lahat ng ito ay tapos na. Ngunit paano ko nasisimulan ang bukas ng hindi dala ang pait ng nakaraang ito? At paano ko ba mapapatawad ang aking sarili sa pagpapahintulot na mangyari ito ng matagal? Ang mga rehas ng kulungan ay hindi lamang nagkukulong sa mga taong nagkasala. Ito rin ang nagsisilbing hangganan sa pagitan ng nakaraang puno ng pait at ng bukas na puno ng pag-asa. Habang pinapanood ko ang unti-unting paglayo ng sasakyan ng mga pulis, naramdaman ko ang paggaan ng hangin na dati ay kasing bigat ng isang bundok. Nakatayo ako sa beranda ng hotel, pinagmamasdan ang mga bituin na tila sumasaksi sa isang bagong yugto ng aking buhay.
Ang ballroom sa aking likuran ay abala pa rin sa paglilinis, ngunit ang ingay ng mga tao ay tila malayo na sa aking pandinig. Ang aking mga magulang ay hindi ko na nakita matapos ang pangyayari. Marahil ay mas pinili nilang magtago sa dilim kaysa harapin ang kahihiyan ng kanilang maling pagpapalaki sa amin. Nilapitan ako ni Attorney David. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Tapos na ang laban, Isabela. Ang mga ari-arian mo ay ligtas na at ang kumpanya ay unti-unti nang bumabalik sa normal na operasyon sa ilalim ng bagong pamamahala. Pero ang tanong, ikaw, paano ka? Huminga ako ng malalim. Ang sariwang hangin ay pumasok sa aking baga, nagbibigay ng kalinawan sa aking isipan. Magpapahinga ako, David. Hindi para sa aking katawan, kundi para sa aking puso. Kailangan kong matutunan kung paano maging buo nang hindi kailangang umasa sa sinuman. Kinabukasan, dinalaw ko sila sa detention center. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa iyon. Marahil ay upang makita sa huling pagkakataon ang mga taong minsang naging bahagi ng aking buhay. Nakaupo si Mateo sa loob. Ang kanyang mukha ay bakas ng pagod at pagsisisi na tila huli na para sa lahat. Sa kanyang tabi ay si Elena. Ang kanyang mga mata ay tuyo na sa kakaiyak. Tinitigan ako ng may halong puot at awa sa sarili. Isabela, patawarin mo kami. Pabulong na sabi ni Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa bakal na rehas. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin. Akala ko, ang pera ang magbibigay sa akin ng lahat. Tiningnan ko siya ng matagal. Walang galit, walang puot, tanging isang malalim na pangunawa lamang. Ang pera ay hindi naging problema, Mateo. Ang kawalan ng integridad ang pumatay sa kung ano sana ang meron tayo. Ang bata, siya ang pinakamalaking kawalan ninyo. Tumingin ako kay Elena. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay tila humihingi ng isang bagay na hindi ko na kayang ibigay, ang aking pagtanggap. Ate, binayaran ko na ang lahat ng utang na loob ko sa iyo nang hayaan kong mabuhay ka sa karangyaan ng walang kapalit. Ngayon, ang bawat isa sa atin ay malaya na sa ating mga pagkakamali. Huwag mo na akong hahanapin pa. Paglabas ko ng gusaling iyon, ang araw ay sumikat ng maliwanag. Ang kanyang init ay tumatagos sa aking balat. Naramdaman ko ang munting sipa sa loob ng aking tiyan. Isang paalala na ang buhay ay nagpapatuloy. Hindi ko kailangang maging matigas habang buhay. Hindi ko kailangang maging isang sundalo ng katarungan sa bawat segundo. Naglakad ako patungo sa aking sasakyan. Iniwan ang lahat ng pait sa loob ng madilim na gusaling iyon. Ang bawat hakbang ko ay tila isang paglaya. Hindi ko kailangan ng paghihiganti upang maging masaya. Ang kailangan ko lang ay ang pagtanggap na ang bawat pagkakamali ay isang aral na naghubog sa akin upang maging isang mas matatag na ina. Pag-uwi ko sa bahay, Tenentombi, tiningnan ko ang lahat ng gamit na naiwan nila. Dahan-dahan kong inilagay ang lahat sa isang kahon. Hindi ito para itapon, kundi para ibaon sa nakaraan. Ang bahay na ito ay magiging tahanan na natin. Anak, isang tahanan na puno ng kapayapaan, pag-ibig at katotohanan. Sa huling pagkakataon bago ako humiga, kinuha ko ang maliit na sapatos na asul at inilagay ito sa tabi ng aking unan. Sa wakas, ang gabi ay hindi na kasing dilim ng dati. Ang bawat pagtibok ng aking puso ay tila isang uyay ng pag-asa. Isang pangakong sa bawat paglubog ng araw, laging may pagsikat na naghihintay para sa mga taong marunong bumangon mula sa pagkawasak. Ang huling kabanata ng isang nobela ay hindi lamang nagtatapos sa isang kwento. Ito ay nagbubukas din ng pinto sa isang bagong simula. Isang pagpapatunay na ang pagpapatawad ay hindi para sa nagkasala, kundi para sa pusong napuno ng pait. Sa pagtatapos ng aking paglalakbay,
Nahanap ko ang kapayapaan sa gitna ng mga patak ng ulan at ang pag-asa sa bawat ngiti ng aking anak. Lumipas ang 2 taon. Ang buhay ko ay hindi na kasing bilis ng dati at ang mga ingay ng syudad ay napalitan na ng marahang huni ng mga ibon. Sa aming munting bahay sa isang probinsya, hindi na ako ang CEO na laging abala sa pagpapatakbo ng malaking kumpanya. Ako ngayon si Isabela, isang ina na masayang naglalaba ng mga maliliit na damit, nagluluto ng simpleng agahan, at nagtuturo sa kanyang anak kung paano magbilang ng mga bituin. Ang kumpanya ay maayos na sa ilalim ng pamamahala ni Attorney David na naging isang tunay na kaibigan at kapatid. Pinili kong bumaba sa pwesto at ibigay sa kanya ang pamumuno habang ako ay nag-focus sa pagiging isang ina. Hindi ko na hinabol ang yaman sapagkat nahanap ko ang tunay na kayamanan sa bawat halakhak ng aking anak. Isang hapon, habang nagtatanim ako ng mga bulaklak sa aming garden, lumapit sa akin ang aking anak, si Rafael. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ang kanyang maliliit na braso ay tila isang bagong sumpa ng pag-ibig na nagbibigay sa akin ng lakas. "Mama, tingnan mo. May bulaklak na," sabi niya habang itinuturo ang isang maliit na rosas na bagong bukad. Ngumiti ako. "Oo, anak. Parang ikaw." Sa bawat hamon, laging may bagong pag-usbong. Ang tungkol kina Mateo at Elena, narinig ko na sila ay nakalaya na matapos ang ilang taon. Hindi na sila muling lumapit sa akin at hindi ko na rin sila hinanap pa. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang kalimutan ang nangyari, kundi ang pagpili na wag nang dalhin ang bigat nito sa iyong puso. Pinatawad ko sila, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili kong kapayapaan at para sa hinaharap na puno ng pag-ibig na nais kong itanim sa puso ng aking anak. Hindi na ako naging isang ahas sa gitna ng mga lobo. Sa halip, natuto akong maging isang inang lobo na handang protektahan ang kanyang anak sa anumang banta, ngunit sa paraang puno ng pag-ibig at pag-asa. Ang pait ng nakaraan ay nananatili pa rin minsan sa aking alaala, ngunit hindi na ito bumabalot sa aking buong pagkakatao. Sa bawat paglubog ng araw, tinitingnan ko ang aking anak at nagpapasalamat sa Diyos sa ikalawang pagkakataon na ibinigay niya sa akin. Ang aral na aking natutunan ay simple. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nakukuha sa dami ng kanyang yaman o sa kapangyarihan ng kanyang posisyon, kundi sa kanyang kakayahang bumangon mula sa pagkawasak, lumaya mula sa mga tanikala ng nakaraan, at mahalin ang sarili ng walang pag-aalinlangan. Ang pinakamalaking pag-ibig ay hindi ang ibinibigay ng iba, kundi ang pag-ibig na matatagpuan mo sa iyong sarili. Isang pag-ibig na sapat upang pagalingin ang lahat ng sugat at sapat upang magbigay ng liwanag sa pinakamadilim na gabi. Ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa happily ever after, kundi sa isang peacefully ever after. Isang buhay na puno ng kapayapaan, pag-unawa, at ang pinakadalisay na pag-ibig ng isang ina. Sa bawat pintig ng puso ng aking anak, naririnig ko ang himig ng pag-asa, isang himig na magpapatuloy sa paglalakbay na ito, anuman ang mangyari.